will be spending our day in Acropolis. So nagmamadali kami kasi nga 8 AM, sabi nila hindi na papasok yung pag-late ka. But they said, may nakikita pa kami mga tao sa labas, hindi naman siguro kami late. You really need to prepare, sabi nila, tubig, comfortable shoes. Tubig, which is wala kaming tubig. Wala kaming tubig kasi late na kami nagising. Comfortable shoes. Hindi kami nagdala ng rubber shoes pero comfortable naman yung shoes. At the same time, sabi nila, mag-ingat daw kasi slippery yung mga, ang tawag dito ngayon, yung daanan. Maano nga siya? Slippery. Uphill lang talaga. And then uphill. So you have to make sure na be careful. Extra careful. This is the entrance. Officially nakapasok na kami. So totoo nga. Hiking. It's uphill. Idol namin si Tita Small at si Tita Karen Davila. So, pupuntahan din namin yung pinuntahan nila. Oo. Diba? Tayo ay now it's uphill. journalist. Pinakasikat nilang tinatawag na party nun. Yan. Andito na tayo. Amazing. We are here. Tayo magtutour guide kasi hindi namin alam kung ano siya. Pero andito tayo sa on top ng Acropolis. We'll just go around. Let's see kung ano nandito. Okay. This is actually the sacred olive tree. And ito yung bahay ng anak ni Athena. ng anak ni Athena. Pardosos ba? Huwag kayong maniwala sa amin. Binasa lang namin. Yung bahay niya, tingnan mo, yan. It's dedicated to the daughter of Athena. In fairness. Tapos hindi na namin alam kung ano yung iba. Okay. Then let's go to the next one. Okay. Ano yun din, my heart? Wala emergency exit. Parang lift ata yun doon. Pwede ba kita dito? No. We have to go back. Gusto ko na lang tuloy maging journalist. Kasi yung mga history. I really love history. Binabasa ko talaga. Binabasa talaga namin. Pero yung naiintindihan ko lang yung olive tree. Grabe naman, hindi ako makapaniwala. Hindi naman totoo siguro yung olive tree na yun. Pero olive tree kasi, matagal kasi yung ano nila, di ba? Lifespan? Parang ganun ba? So malay natin, totoo yun. Yung alam lang namin, yung entrance tsaka yung exit. So galing kayo doon, That's the entrance. At sa pasok nyo, merong Parthenon, tapos yung sa side. At may isa pang building sa likod. May isa pang building sa likod. Show you around. Sige, sumama lang kayo. Okay. Come with us. We'll show you guys in a few minutes yung Parthenon. Still the original. And then doon nakatayo yung Parthenon na under construction. What? Dadalhin ko kayo sa Acropolis at dito nangyari yung mga nakaraan. Madami tayong matututunan sa ating tour guide. Ano yung building na nasa likod? So yung building na nasa likod ay tinatawag na Parthenon. At dito nagkaroon sila ng party noon. Yung isang building naman, yun ay isang building na katabi ng Parthenon. Siguro dito sila nagre-ready ng party. Ang viewing deck. Looks like a viewing deck on top ng Acropolis. So overlooking sa city ng Athens. Let's see.
Takot pa naman ako sa heights. But let's see. Itong wall pala na to is edge na yan. So ayaw kong pumunta doon. So ayaw niyang pumunta. Eh ako naman gusto kong tumingin. Yung kasama po natin ayaw niya ng mga matataas na mga places. At hindi niya na-realize kanina niya pa ako pinapagalitan kasi nga ayaw niya pumunta dun sa mga edge. Sa mga edge, ang taas-taas. Kasi mataas. So yan pala, may pakita mo yung wall na kung gusto natin may matutunan tayo about Acropolis and Parthenon, wala kayong matututunan sa amin. Alam namin na galing dito sila Tita Small at si Miss Karen Davila. Kasi yung mga columns na yan, nakita namin sa vlog nila. So sabi, nakikita niyo yung mga white yung mga nakapatch. Yan yung mga ni-repair na. According to Miss Karen. So marami tayong natututunan sa Parthenon dahil sa vlog nila. Kasi patuloy yung laban, patuloy ang laban, so let's go around. May heart, anong masasabi mo dito? Ang taas pala ng Acropolis. Nasa on top pala tayo ng bundok. Pero maganda siya dito. Later we'll tell you guys sa mga takeaway namin sa mga pupunta dito in the future. Keep watching on our videos. Madami kayong matututunan. Tapos na din. Grabe ang init sa taas, but it's worth it. It's worth it. Masaya naman. It's a good morning exercise and at the same time it's educational. Educational. Pero wala kayong nalaman na information sa amin. Anyway, I hope you had fun. Please make sure na mas maaga pa din kayo kasi nga mahaba yung pila. Siguro mga 7 AM pa lang nakapila na yung ibang mga nagtutour. Masayang experience. How did you find it? Nakita mo ba si Athena? Ito. Kasama ka si Athena. From being a journalist, tayo po ay naging David Attenborough. Mayroon po tayong nakitang new friend. My heart. Hi friend. What's your name? Grabe, may turtle dito. Saan? Upon your exit, may makikita kang isang maliit na rocky hill. Not sure kung anong tawag dito, but let's see. Let's see what's on top. Nakatupa kita igbaw? Oh. Tapos mga pictures ito dito one person na no? Let's see what's on top. Okay. This is the hill na nakikita namin pag andun ka sa may Acropolis. On top, that is the Acropolis. Yeah, this is just outside or pag mag-exit ka ng Acropolis to, which is to. So we just saw this one, so we decided to come up here. Let's see what's on top, and this is what you can see on top. Don't see my height.
It's 10 AM already at si Martin nag-a-adventure siya dun sa taas. Hindi na ako sumama kasi mataas. Talaga ng tubig, and at the same time kailangan niyo ng food. Yes. And kailangan niyo ng extra t-shirt. Yes. Pero lahat ng yan ay wala kami. ay wala kami. No need ka na mag-book ng mga tour guide. Kasi at least pag wala kang tour guide, you have your own time. Mas may enjoy mo siya. Wala kang time limit. So hindi ka magmamadali actually. So you can enjoy the place. Yun nga lang, if you are into detail kung ano talaga yung mga nangyayari, ano yung mga history, then much better kumuha ka ng tour guide. No? Meron din tayong mga kasamahan. Pupunta tayo ng Plaka. Para na kaming tour. Kami actually yung tour guide. Hindi namin alam kung nasaan yung Plaka, but narinig namin na pupunta sila ng Plaka. Yung isang grupo na nasa likod namin. Sasama. Yung maganda pa dito sa Greece, no, my heart, is hindi ka talaga mawawala kasi everyone speaks English. Yeah. So, yun ang maganda. So, yun, nakapagtanong tayo, and then suddenly daw, we'll just follow the footpath. Kahit hindi mo mabasa yung mga ano nila, directions, when you ask questions, usually they're very helpful kasi they speak English. Parang katulad din sa atin sa Pilipinas. Kasi sabi nila, pag nag-aaral daw sila sa school from elementary, English din yung gamit nila. So, tapos marami daw Pinoy dito. Pero so far, wala pa kaming nakitang Pinoy na nasa labas. Yes. But according to Philippine Embassy, konti lang yung Pinoy dito compared sa ibang bansa. Nasa 7,000 lang ata. Pero very trusted and reliable ang mga Pinoy. Yes. Yun ang sabi nila. Yung mga driver. O dito, mag-picture tayo. Ando na naman yung that's where we are going. Kasi doon tayo magla-lunch. Yeah. Let's go. Naintindihan ko lang. Buhay pa ba yung olive tree na yan? Yan pa ba yung original? Grabe na. Grabe naman. Ilang years na yan. Totoo ba yan?